coming tomorrow or no coming tomorrow? Hi, ako si Jay. At ito ang kwento ko dito sa Canada. So, yun nga. 2 years and 2 months na ako dito ngayon sa Canada. And currently, andito ako sa Surrey, BC. And pagiging OFW, ang saya. Ang saya, sobra. Ang saya, mag-isa ka. Ang saya. Yung minsan matutulala ka na lang. Sobrang saya, lalabas ka, mag-isa ka. Masaya. Yung kakain ka mag-isa, maghahanda ka ng pagkain mo, mag-isa. And ayun, lalabangin mo yung sarili mo, mag-isa. So, ganun po siya. And sa mga nag-iisip kung maganda talaga sa abroad, kung long term yung plano mo and talaga may gusto kang ma-achieve, or kung wala ka ng mga opportunities sa Pinas, abroad. Pero nga, hindi madali yung pinagdadaanan ng isang OFW dahil most of the time mag-isa talaga sila, and yung mga ibang bagay hindi nila sineshare. Kaya naman normally nagpo-post yung mga OFW sa social media. Mukha lang masaya, mukha lang maganda, pero behind that, ano lang nila yun, mga kumbaga outlet lang para somehow ma-release yung alam mo yun, pagiging mag-isa, yung pangungalila. And yung oras kasi ang laki ng sinayang na oras ng mga OFW sa pag-abroad. Biruin mo, yung totoo naman yung sinasabi nila na hindi sinisimot ang pera sa abroad. Boy, totoo yun. Kaya dun sa mga anak na OFW ang parents nyo, mga kupal kayo, bigyan yung halaga yung bawat piso, basta lahat ng binibigay sa inyo ng magulang yung OFW, kasi ang hirap makipagsapalaran sa abroad. Pinakamahirap dito yung pagsasalita namin ng English, kasi hindi naman lahat tayo mga Pilipino magaling tayo mag-English Mostly mga lang tayo kupal-kupal lang minsan mag-English Yung alam mo yun, hindi natugma-tugma yung sentence, buti nadi-deliver mo pa yung pinakang message, naiintindihan nila. Well, minsan hindi rin naman natin maintindihan yung ibang lahi kung paano sila mag-English. Minsan nag-English sila ganyan lang. So mga Pilipino, okay pa mag-English. Yun nga lang, minsan talaga namang halo-halo na yung sinasabi natin minsan. Kaya ang hirap din talaga ng pinagdadaanan ng mga OFW pagdating sa pag-i-English. One time nga sabi ko dun sa isang Indian sabi ko, you coming tomorrow or no coming tomorrow? Biruin mo kung sa Pinoy ko sasabihin yun pagtatawanan na ako Pero nagkaintindihan kami. Sabi niya, no coming. No coming tomorrow, school tomorrow. Sabi sa akin ganun. So yun, nagkaintindihan naman kami. So yun lang, mahirap talaga mag-English sa abroad Ako si Jay. At ito ang kwento ko. Bye-bye.